kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na, hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Ayan, tingnan mo yung ano niya, yung definition niya ng powerful. Hindi na daw powerful si Pangulong Duterte. Lokohin mo lelang mo. Tingnan mo kung bakit daw powerful si Pangulong Duterte. Tingnan mo ha. O, pakinggan natin to si si Conti. Kasi ang sinasabi dito ni Conti, hindi dapat pagkatiwalaan si Rodrigo Duterte sa mga sinasabi niya. Sa mga ipinapangako niya, hindi dapat siyang pagkatiwalaan. Kasi sinungaling yan. Ang dahilan nga niya, nung si Pangulong Duterte daw sinabi na mag-jet ski, hindi naman nag-jet ski sa China. Yun lang yung pinoproblema na hanggang ngayon, hindi nakapag-jet ski. Putangin na kayo. Paano ba mag-jet ski yung matanda? Hindi na nga makalakad mag-isa. Gusto nyo pa mag-jet ski? Gago ka ba? So hanggang ngayon doon pa rin sila sa pag-jet ski. Samantalang si Bongbong, ang dami nang ipinangakong hindi natupad, hindi naman nila sinisita. Si Pangulong Duterte, putangin na pwede nga naman mag-jet ski naman kasi talaga yan. Dapat nga nag-jet ski siya. Mag-jet ski ka lang naman doon dali-dali naman no. Pero hindi na nga niya kaya Hindi na rin pwede. Move on na kayo sa jet ski, kayo talaga Pakinggan natin sasabihin nito ni Conti patungkol dyan sa, kasi talagang nag-iiyakan sila. Even sila Colmenares, umiiyak na sila. Na susulat daw sila sa ICC, anong daw nila yan? Pipigilan daw nila yan. Putang ina yan. Wala ngang jurisdiction sa atin Paano kayong pakikinggan? Sige, pakinggan natin tong sinasabi nito. We cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba Jet ski ako, and so with Duterte's words. One, so pro forma yan kasi nga uunahan na niya. ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? Diseases or conditions. Pero yung sinasabi po niya na will not continue to commit crime. Yun ito na yun. Ano po ang tingin ninyo doon at yung pagiging flight risk? Ito, abogado na to anong ibig sabihin ng will not continue to commit crime? Admission of guilt ba yun? Inamin niya ba na may kasalanan siya? So, pro forma yan kasi nga uunahan na niya. Ano ba dun sa mga iba na hindi pinayagan or ano na yung standards? Di ba? Pro forma yan. So, hindi yan admission of guilt. It's a pro forma. Kasi yung hindi pinayagan noon, ang ginawa nila is gumawa pa sila ng mga krimen. Hinaras nila yung mga witnesses against them, blah, 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 and so on and so forth. So, inuunahan niya na yung sasabihin or yung rebuttal sa kanilang request. Inuunahan niya na, okay, mag-alala, hindi na ako gagawa ng kasamaan. Hindi na ako patay. So, yung ultimong abogadong sa kabila, hindi ginagamit itong salita na to as an admission of yung kanyang mga kasamaang ginagawa because ongoing pa nga yung trial. Ongoing pa nga yung trial at saka hindi naman na kailangang aminin ni Duterte in the first place kasi sa isip ng mga kupal na ito, ginawa naman talaga ni Duterte yung yung mga kasalanan na yun sa isip nila. So, bakit ka pa magdi-depend doon sa salita na yun? Bakit mo pa i-highlight yung salita na yun kung in the first place, kayong mga nag-aakusa sa mga Duterte, alam nyo na siyang gumawa talaga niyan. Guilty na siya sa inyo Di ba? Wala na siyang tamang ginawa sa inyo So, papaano? Ito mismo, hindi niya ginamit, di ba? Sabi niya, pro forma yan. Uunahan niya na. Nangangako na siya. Ngayon pa lang, yung itatanong niyo sa kanya, pinapangako niya na, hindi ako lalabas. Sa lang ako, matutulog lang ako. Sa ganito. Kumbaga, pinangungunahan lang niya yung mga pwedeng maging rason bakit hindi igagrant yun sa kanya. Na sinabi ng ICC. And it's all just words. Klaro It's all just words. Hindi po siya dapat nililiteral. Okay? So kumbaga sinasatisfy niya yung pinaghihingan niya ng petisyon na yan.
Sinasatisfy niya. It's all words. Huwag niyong gagamitin na, umamin na. Hindi ba si Claire Castro, parang umaamin na ba siya? Na talagang may krimen na nangyari dito? Ultimong siya, hindi niya masabi na umamin siya na may krimen siyang ginawa. Tapos na boxing. Hindi, pero sa kabila yung mga vlogger na mga tanga. Ayan na, umamin na si Duterte. Kriminal talaga si Duterte. Even, itong mga abogado na bagsak na mga balikat dahil alam nila, unang-una sa lahat, hindi na nga sila in-acknowledge. Binisto to ni Kaufman na hindi pala to part ng prosecution team. Hindi pala siya kinikilala ng ICC. So ngayon, sinasabi niya, lahat yan, salita lang yan. Salita lang yan. Hindi yan, walang walang katotohanan yan. We have had a bad experience with Duterte's words. One, natutupad. Kasi, di ba, sa isang banda sabi niya, kill, kill, kill. At maraming ang namatay. Pero sa kabilang banda, hindi ako tatakbo. Mag-jet ski ako. And so forth. Hindi niya sinusunod ang kanyang sinabi. Kaya, for someone who has a sketchy track record as to his promises and his words, we cannot fully rely on these statements. Pero nakikita po ba ninyo na meron pa rin ganong kalawak na impluensya ang Maganda rin tong tanong na to. Nakikita niyo po ba na merong malawak na impluensya si Pangulong Duterte? Ibig sabihin, yung mga masyado pa ba siyang malakas? Mahaharas niya pa ba yung mga yung mga biktima? To. dating pangulo para hindi para hindi masunod yung pinapangako niya na will not continue to commit crimes, maging flight risk? Oo, kakaiba nga yun yung pagkakabanggit niya na hindi na siya powerful ngayon. Lokohin mong lelang mo. Ayan, natin mo yung yung definition niya ng powerful. Hindi na daw powerful si Pangulong Duterte. Lokohin mo lelang mo. Tingnan mo kung bakit daw powerful si Pangulong Duterte. Tingnan mo Parang yung mga biktima nga mismo, sinasabi nila, saan banda hindi siya powerful? Ang anak niya ay Vice President at kahit sabihin na nating impeached Vice President, saan ka naman makakita ng powerful na impeached? May powerful ba na impeached, ma'am? Kung powerful yan, kahit mag-plunder yan, hindi siya na na sasala, tawag yan. O hindi siya nagiging guilty. Halimbawa, si Bongbong. O si Romualdez. O nakikita naman natin na they're plundering yung people's money. Hindi ba? For the past 3 years, si Bongbong, anong ginawa niya? Nangutang. Wala namang tayo nakikitang pagbabago. Yung PhilHealth nawawala. Kumbaga, lahat ng ginagawa nila kahit illegal na, walang nagsusumbong, walang umaaray, walang nagrereklamo. Ayan, powerful yan. Pero kung katulad ni Inday Sara na impeach na, how can you say she's powerful? Sige, diretso pa natin. still sits in power and is entitled to all the benefits, all the authority of the position. Which is, mandato niya yun Binoto siya ng tao dun So, asan ang power doon if you're impeached? It just shows na someone is powerful than you. Kaya ka nga na-impeach Dahil merong mas makapangyarihan sa iyo That Congress is even powerful than the Vice President. That's why they can impeach the Vice President So, nasan yung power doon? Sige, diretso pa. Hindi pa siya nakukonsider na convicted or pinapaalis doon sa kapangyarihan. Mayor siya mismo ng Davao. Inelect ng kanyang mga kabayan. So, powerful daw si Duterte because inelect siya ng kanyang mga kababayan sa Davao. I really do not... Madam, mali ang iyong definition ng power. Kasi ang tawag doon sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte, it's because he's trusted. He is trusted. Inday Sara is the Vice President because she's trusted by the people.
Nasa kanila yung tiwala ng tao. That's why they won. Yung mga anak ni Duterte na nanalo, it's because yung constituents nila trust them. Si Pangulong Duterte hindi nga nangampanya. He still won by a large margin, landslide. It's because people in Davao trusts him. Si Pulong, si Baste nanalo, mga anak ni Pulong nanalo because people trusts them. Hindi sila nang haras, hindi sila nagbayad, hindi sila nag-vote buying. Binoto pa rin sila ng tao. Nagbayad ang di umano, yung mga kalaban nila sa mga tao, pero hindi binoto. Kasi nga, nagtitiwala yung tao sa kanila. So, hindi yun negative. At parang mali yata yung pagkakaintindi, madam, doon sa tanong. Doon sa Davao City. And he enjoys, to an extent, no, great political support. Great political support. Tiwala yun, ma'am. Tiwala yun. Kasi kung totoo nga yung sinasabi nyo that they are evil, hindi sila nanalo nung eleksyon. If you are saying that in Davao City, magulo talaga ang Davao at ang Davao Death Squad ay talagang totoo, hindi sana sila binoto sa Davao. Mantakin mo, hindi siya nangampanya, nanalo siya. So, dapat, kung nangampanya siya at nanakot siya ng mga tao, natalo sana siya, di ba? O kaya, mali. Kung nanakot siya ng tao, nandoon siya nangangampanya, pwede mong sabihin na, kaya nanalo yan, tinakot na naman yung mga taga Davao. Oh, pero ito nakakulong na siya eh. Na-expose na yung mga kabulastugan niya, nandoon na siya sa ICC. So bakit nanalo pa din siya? Dapat nga, natalo na siya eh. Ay, salamat, nakalaya na tayo. Sa demonyo na yan. O, pwede na tayong bumoto ng sino natin gustong iboto. Mantakin mo, nanalo pa din siya kahit na ang dami nyo ng paninira sa kanya, nanalo pa rin siya. Bakit? Kasi nga, he's not evil. He's trusted. And being trusted is not evil. Sa inyo, walang nagtitiwala sa inyo. Kasi kayo talaga mga demonyo. And it's not only him and his family. Parang 5 ba o 6 sa kanila uupo sa susunod na term. Oh, anong ibig sabihin nun? 6 nanalo lahat? Si Bato tsaka si Bongo number 1 and number 2 pa. Anong tawag doon? Trusted sila at gusto sila ng mga Pilipino. Hindi sila binoto dahil natatakot sa kanila. Gusto sila, mahal sila ng mga Pilipino kaya sila nanalo. Papaano mo i-convert yung pagmamahal ng Pilipino kaya nanalo into harassing yung mga biktima na yan? Hindi na nila kailangan yan, ma'am. Kasi nga, kung may 10 nagsasabing magnanakaw at kriminal sila, kung majority ng Pilipino, mahal sila at hindi naniniwala, there is no point na i-harass mo pa sila. Takutin mo pa sila kasi wala silang kayang gawin sa'yo. Kaya kami pinatatahimik ng administrasyon na to, pinatitigil kami bumanat sa administrasyon. Kasi nga, madami kami. Madami kaming boses, madami kaming mga followers, madaming nanonood sa amin, kaya gusto kaming patahimikin. Ganun yun. Kung si Duterte, merong milyon-milyong Pilipinong naniniwala sa kanya na matino siya, tapos meron lang mga 100 taong nagsasabing hindi siya matino, bakit ko pa iisipin yung 100? Diba? Kung yung majority naman gusto ako, tiwala sa akin, milyon-milyon ang bumoto sa akin, hindi ako natatalo. Kasi nga, mantakin mo, not once na natalo si Duterte sa lahat ng tinakbuhan niya. Simula sa Davao hanggang sa national, bumalik na ulit siya ng Davao, never pang natalo yan sa eleksyon. Bakit? May tiwala tao sa kanya. Meron bang taong pinagkakatiwalaan na nananakot? Sa June 30, ito pa, may yung mga kakampi pa niya, marami pa rin yan. Senators who are openly supporting him and, ito yung curious, might probably be involved in the investigation or case in the ICC have been elected as number 1 and number 2. Mantakin mo number 1 and number 2, hindi number 11 and number 12 ba? Number 1 and number 2, ibig sabihin majority of the votes. Sila nakakuha. Ang boto po is tiwala.
Oh, so paanong... So ang sinasabi niya, now that they are in power, pwede na nilang takutin itong mga testigo na to. First off, di nga nila alam. First off, hindi naman nila kinoconsider as testigo yan eh. 43 lang eh. Yung pinag-uusapang krimen dyan sa ICC and you're talking about what, 30,000, 3,000? Hindi nila alam, hindi nila kilala kung sino yun. And for the longest time, kung meron man dapat na nakapangharas sila, that's when they are in power. Diyos ko naman, wala nang kapangyarihan si Pangulong Duterte for the past 3 years. Kaya nyo nga siya naipadala dun eh. Dahil mas malakas na kayo sa kanya eh. Okay, kaya lang, hindi nyo na kayang pigilan yung proseso, yung sistema na entitled siya. Dito kasi sa Pilipinas, hindi gumagana ang batas. Sa ibang bansa gumagana eh. Pasensya na kayo kung unti-unti talagang lumalabo na yung laban ninyo. Siguro, it's about time na talagang maintindihan ninyo na pagka Duterte ang kinalaban ninyo at ang Duterte ang siniraan ninyo, mismong kumbaga yung mga stars ang nag-a-align sa isa't isa para patunayan na mga matitinong tao sila. O kita mo, lahat ng mga followings nila organic, di ba? O tingnan mo yung mga nagrarally nung nakaraan diyan sa ayaw sa impeachment na yung sa pagbabalik ng Senate sa articles of impeachment. 'Di ba lahat puro sa aktivista, mga grupo, 'di ba? Bayan Muna, Gabriela, 'di ba lahat puro sa makakaliwa. O tingnan mo yung mga naggagather kay Pangulong Duterte. May mga grupo ba 'yan? Wala. Puros yan mga Pilipino talaga na pag nalaman nila na merong gathering dito, pumupunta sila on their own. May nag-organize sa kanila, may naghahakot sa kanila. Wala. They go there at their own expense, on their own, because they trust the Duterte. So yung pinakakalat nyo na naman ngayon na possibility takutin ni Duterte itong mga testigo. Una sa lahat, di nila kilala yung mga testigo na yan, di nila ino-honor yung mga testigo na yan. Wala silang pakialam sa mga testigo na yan. First off, nandito na yung kaso sa ICC. So, yan ang inaasikaso nila. And ang pinakatalo nyo lang talaga dito is, sa ibang bansa, yung hustisya kahit papaano gumagana. Dito sa atin, hindi talaga. Sa mga kalaban ng gobyerno, hindi gumagana batas. Pero sa mga kalaban ng gobyerno, ginagamit din yung batas. Yun ang realidad dito sa Pilipinas. Kaya nga nakakalungkot man, pero yun yung current situation natin. And nakakatuwa lang kasi tingnan that ang babait na nila ngayon, na lungkot sila, na talaga namang alalang-alala sila, hindi nyo na mapipigilan yung inevitable. Again, dyan sa ICC, yung mismong prosecution pumayag. No contest ang prosecution, nag-file ang defense, ang prosecution, okay sa kanila, wala silang nakikitang diferensya, it's within his rights according to the Rome Statute. So, kung meron man hindi sumusunod sa batas dito, kayo yun. Kasi kung di-desisyonan na ng korte, umokay ang prosecution at di-desisyonan ng korte pero ayaw nyo, you will still object, o di sinong may problema? Kayo na. Kayo ang hindi sumusunod sa batas. Kaya congratulations kahit papaano sa ating mga Duterte supporters. Kahit papaano nakikita natin, unti-unti nakokorek na yung mga mali. Oo, si Bongbong Marcos sobrang laos na. Si Romualdez wala nang kinang. Yung mga makakaliwa na ilang buwan na nagbunyi, saglit lang, bagsak na yung mga balikat nila. Si Inday Sara, hindi pa mai-impeach. Tapos papasok na yung 20th Congress, uupo na yung mga kahit papaano, magkakaroon na ng balance sa Senado at saka dyan sa Kongreso. Kahit na papaano, hindi na nila hawak yung, hindi na nila manipulated yung tatlong co-equal branch ng gobyerno. At yun nga mga kababayan,
Anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.